Happy New Year, mga ka-TGS! Happy New Year, Mami Kat. We feel that it is important to demonstrate that it is part of our responsibility. Kailangan tumanda ka kasama ng community. I want this year to be a year of giving back. Marami tayong iba't ibang programa, Kat. Meron tayong related to the environment, tree planting, bamboo planting. Tsaka parang ang ginagawa po ninyo, you help other people to help themselves. Yes. Parang yun yung exactly. peg po, no? Happy New Year, mga ka-TGS! Happy New Year, Mami Kat. Happy New Year, Kuya Xander. And speaking of New Year, bagong taon, bagong buhay, syempre meron tayong mga New Year's resolution. Yes, usong-uso sa atin yan bilang Pinoy. Ano bang New Year's resolution? Naunahan mo ako dun, ha? Ayoko sumagot eh. Ako siguro, bilang, alam mo naman, yung mga signs natin of maturity lumalabas na. Signs of aging. Maturity lang. Ano siguro sa akin, living healthy or healthy living. Palagay mo ba matutupad? Siguro hanggang second week ng January. Pero on a serious note, kaya Sander, mga ka-TGS, gusto ko this year, hindi lang siya tungkol sa akin. Beyond myself, I want to include our family, our friends, even yung mga kasama natin dito sa ating podcast, ang ating community dito. I want this year to be a year of giving back. So parang giving back to community, since part ako ng community, amin na. Kasama po natin ngayon sa atin pong top search, ang company na hinahanap natin, a company that's not only powering up our neighborhoods, pero pati na rin po yung mga taong naninirahan dito. Ako po, si Xander Cayabyab. Ako naman po, mga ka-TGS, si Kat Alibio, and for this episode of The Good Stories, kilalanin po natin at alamin po natin what does it really mean to be a good neighbor to our communities. Mga TGS, kasama po natin ngayong napakaswerte natin, palakpakan agad natin, hindi ko pa man din nababanggit. Ang Assistant Vice President for External Affairs ng Aboitiz Renewables Incorporated, John Michael Rico. Hello sir, welcome to Welcome our... po. Mike na lang. Mike Kat, na lang. Xander, Happy New Year sa inyong dalawa. Happy New Year sa mga ka-TGS natin. Ba? Siguro po para po dun sa mga bago po sa ating podcast, ano po bang Aboitiz Renewables Incorporated at ano po yung inyong mission? Well, Aboitiz Renewables, Xander, it's the renewable energy arm of Aboitiz Power Inc. No? So, we manage a portfolio of businesses in various renewable technologies. Meron tayong hydro, meron tayong solar, meron tayong geothermal resource, and meron din tayong battery businesses. Oh, All so across, malawak. yes, Malawak. sa buong Pilipinas yung portfolio Oo. na yun. At doon pa lang, masasabi mo na talaga, renewable nga eh. Clean energy. Yes. Clean energy, actually. That's Clean our- energy. Clean Clean energy. That's our brand. Clean energy, Dinerecho. yes. At napaka-importante po sa inyong trabaho, nabanggit nyo nga, clean energy at sustainability. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung malasakit ng, kasi yung pinag-usapan natin, good neighbor. neighbor, Diba? Ang malasakit po ng Aboitiz Renewables sa mga tao po. Well, Kat, no, ang Aboitiz Renewables, yung mga planta natin nakasituate yan sa mga communities across the country. Meron tayong hydro sites in Cordillera, meron tayong hydro sites in Bukidnon and in Davao del Sur. Meron tayong geothermal sites in Laguna and in Tiwi in Albay. Meron tayong solar dito sa Central Luzon, Tarlac, Pangasinan, and in Negros Occidental. And yung battery natin nakakabit din usually sa mga sites na yon. So, malalim tayo sa mga communities where our plants are situated. We want to be their preferred neighbors or neighbors of choice ng mga communities na yun, no? So, yung ibang mga planta natin, ilang decades na rin na nag-ooperate. So, kasabay nating nagmamature yung community. Nabanggit nyo kanina yung maturity. Kasabay ng pag-mature ng mga planta, yung pag-mature ng community. And we feel that it is important to demonstrate that it is part of our responsibility as the preferred neighbor or as the neighbor of choice to usher development para dun sa mga communities where we operate in. Uy, ang sarap sa pakiramdam nun ha, yung kayo yung preferred neighbor. Kasi di Diba? ba yung mga kapitbahay natin minsan, gusto mo ireklamo sa May barangay baon ka palang chismis ngayon ha. May chismis pala eh. So parang yung ginagawa po ninyo na
parang corporate social responsibility. Yes. Ganun na po ba yung parang style po ninyo ever since? Well, una, hindi lang ang Aboitiz Renewables, no? Kasama din namin dito yung Aboitiz Foundation. Aboitiz Foundation naman Yan. yung corporate social responsibility arm ng buong Aboitiz Group. So sa pakikipagtulungan namin sa Aboitiz Foundation, mas structured, mas systematic yung paraan namin ng pag-identify ng mga projects and pag-execute namin ng mga projects dito sa mga sites na ito. May mga programa po ba kayo, Mike, para sa mga tao? Of course. Depende yun sa pangangailangan, Kat, no? Una, binibigyan namin ng mabigat na weight yung pag-identify ng mga CSR projects that we will roll out. Kasi it should be on a needs basis. Hindi siya yung kung ano lang yung gusto ng Parang kumpanya. kung ano po yung swak dun sa community. Yes. So parang may ano talaga, kumbaga immersion. Yes. Yan, tinatanong nyo talaga yung tao. Kung anong kailangan nila dun sa area nila. Yes. Nabanggit ko kanina kung nasan yung mga sites namin. You can imagine kung gaano ka-diverse. Hindi lang yung Yes. cultural identities ng mga communities, but also kung ano yung current economic state, kung may access ba sila sa opportunities. Ito yung mga factors na mag-iiba-iba per site. And so, maliban sa geographical location, mag-iiba-iba din talaga yung mga needs nila. Marami tayong iba't ibang programa, Kat. Meron tayong related to the environment, tree planting, bamboo planting, reforestation. Meron din tayong livelihood projects. Meron tayong health center rehabilitations. Meron din tayong scholarship for college and senior high school students, and water access programs para sa community. So itong mga programs na to, nakakonekta ito sa tatlong pillars ni Aboitiz Foundation. No? Yung tatlong pillars na yun are empowering future leaders, creating accessible jobs, and championing climate action. Kompleto. Oo. Kompleto yung mga programa nila para sa tao. oo. Iba-iba. Hindi, kaya nga sabi ko, iniisip ko lang, parang pati yung pagpapagawa ng mga health center, Pati yung water access nga eh. tsaka scholarship. Oo, dapat gobyerno na yan eh. Pero ginagawa ng Aboitiz O baka Renewables. maging commentary to, maging commentary program, But ha? what I mean is, kaya sila preferred neighbor, kaya sila good neighbor. Opo. At saka parang ang ginagawa po ninyo, you help other people to help themselves. Yes. Yes, Parang yun yung peg exactly. po, no? Tsaka hindi namin tinitignan yung sarili namin, napapalitan namin yung role ng government in the community. But we are there to complement their initiatives. Kasi kami yung nandun sa ground and Yes. nakikita namin yung day-to-day life ng mga community. At malaking tulong kasi yung mga areas nila malalayo eh. Malalayo. At kayo yung makakaalam kung ano yung pangangailangan nila. Sir Mike, nabalitaan namin to. Meron po kayong kabambuhayan. Kabambuhayan. Oo nga, ang talino, no? At saka, Wait. meron pang isa yung Tahita. Ano po ba itong programa na ito? So, both of these CSR projects, no, galing ito sa, or ginawa ito sa Bukidnon. We have a hydroelectric power plant there in Manolo Fortich. Yung Kabambuhayan, we identified a CSR project that will help our community members generate income from bamboo, from planting bamboo. So, meron tayong 25 trainees. They are certified bamboo nursery operators. Aba, may tawag. And actually may certificate yun. That certificate is from TESDA. Yes. So may NC, National Yes, Certificate. yes, oo. So yung nakagraduate na yun, pwede ba silang maghanap ng trabaho sa iba? I mean, parang if they want to, halimbawa, mag-abroad, If etc. they want to, kaya official yung program. But so far, yung program naman, ngayon part na sila ng isang cooperative where they earn about 26 to 30,000 in a week. Wow. A week? A week. So parang 100K a month. Parang Yes. magte-training na tayo. Parang magbubuk tayo to Bukidnon. Kasi New year, new work. Etong cooperative na to nagpo-produce ng around 3,000 bamboo slat. Opo. Sir, itong kabambuhayan, parang anong backstory niya? Ano yung mga factors, ayan, na yung reason po bakit yun po yung naging project? Sometime in 2021, Sander, nagkaroon ng landslide sa Manolo Fortich. In fact, for a time, tumigil sa pagtakbo yung yung planta natin because of that. Aside from the impact sa planta, yung community din, syempre, naapektuhan. Yung Kabambuhayan Project is one of the initiatives natin
para siguro ma-prevent yung landslides from occurring again by planting those Trees. trees Yes. no, dun sa area. Aside sa it also presented itself as an opportunity for income naman. How about yung tahita? Mhm. Ano naman po ito? Ano bang ibig sabihin? Cebuana sikat eh. Ano ba Yes. yung ibig sabihin ng tahita? Tahi tayo. Magtahi tayo. Oo, Yes. ano talaga yun, di ba? Kung makikita mo siya, parang may apostrophe pa siya. T. Ta is like Oo. an invitation tayo. Oo, kita yon, kita, tahi kita. Yan. In Tagalog tayo. Oo. Sino naman po yung ano nyo dito, sir? Mga nakikinabang, kumbaga, ang tawag Mga sa- beneficiaries. Ayun, mga beneficiaries nyo po sa programang ito. So, this one is in Barangay Gihian naman sa Impasugong. We extended this program to a group of women na tinuruan nating manahe. These are 20 individuals with ang ages nito parang 19 to 60. And the original intention actually is to help them maisalin sa bagong generation nila yung skills ng pagtatahi ng traditional fabrics. Eventually, binigyan natin sila ng sewing machine, binigyan natin sila ng iba pa nilang mga kailangan. No? Eventually, yung mga products nila nag-expand, which also contributed to their household income. So ngayon, hindi lang yung traditional fabrics and beadwork yung ginagawa nila, but that is still the core of the program. Yun lang, nagkaroon lang ng pagkakataon or opportunity na magkaroon na rin sila ng mga ibang product lines, which we're very happy about. Ano yung mga tinatahi nilang mga products? Itong mga beneficiaries natin, no, mga members sila ng IP community. So, nakafocus sila originally sa traditional dresses, traditional fabrics, traditional attires, and beadwork also. Kung makikita nyo, magaganda yung mga kwintas doon. Yung eventually, sinabi ko kanina, nag-expand sila into other product lines. Nagtatahi na rin sila ng kortina, nagtatahi na rin sila ng school uniform, pandagdag din sa income. Ang galing, no? Parang Kasi, pang-export quality na yung ganun, di ba? yes, and what I appreciate is yung culture at the same time, na preserve ang culture at the yan. same time, livelihood para sa mga kababaihan. Isipin mo, Sa mga katutubo. Yes, from 19 years old. To So, 60. malaking bagay. To 60 years old. Basta kaya pa ng mata mo, ha? Oo. Kagad kaya. Actually, tuwang-tuwa kami dito sa dalawang projects na to. But more recently, ito si Project Tahita. Nanalo to in 2025 sa CSR Guild Awards. It won Outstanding CSR Project for Arts and Culture. Wow, deserve. Yeah. Last year Thank you po. Kayo, programa niyo po ito. Congratulations, Thank you sir. sa League of Corporate Foundations doon sa pagkilala na yun. Deserve. Yes. Napakagandang programa ng Tahita. We really encourage yung ibang mga organizations din who extend similar CSR projects na makinig doon sa totoong pangangailangan ng community. We continue to do that. Bumababad kami sa mga communities, especially my team, no, the stakeholder relations team, para mapakinggan namin and makita namin for ourselves. Ano ba talaga yung kailangan? Marinig namin sa kanila. Ano yung kailangan nyo? What will help you improve? Sir Mike, bakit po mahalaga for Aboitiz Renewables yung mga gumawa ng ganito mga programa na mga development initiative para sa komunidad? It's in our core as the neighbor of choice, no? Natulungan yung community where we operate in. Hindi pwedeng planta lang yung tumatakbo tapos mapapabayaan natin yung community sa paligid Yes. natin. Kasi eventually magrereklamo kapag hindi sila kasama or Yes. kasali or walang programa para sa kanila. Lalo na sa simula. Sa simula, ano ka doon pagkakabuo lang ng planta. Some of the communities will look at you as a stranger to the community. Yes. You want to be part of that community also. Yes. Kasi doon, tatakbo ka ng 10, 25 years. In the case of our hydroelectric power plants, 50, 75 years. Kailangan tumanda ka kasama ng community. Yes. Ganda. So yung consideration doon sa community, sa mga nakatira doon is very important. Yes. Siyempre, naririnig natin, very inspiring, Sir Mike, yung mga kinukwento po ninyo. Ang parang tumatatak sa amin ni Kat, tayo bilang individuals, na hindi naman tayo Aboitiz na we can parang organize yung ganong kalaking mga projects. Parang ano kaya yung
paano natin maisa sa buhay on our own yung pagiging good neighbor kagaya ng ginagawa ng Aboitiz Renewables? Ako siguro, following the rules of kung saan ako nakatira. Halimbawa, mga ordinansa sa barangay. Mga ganun lang yung makaya kong gawin siguro. Hindi, kasi parang, syempre, kumbaga as an individual, ganun nga, yung tamang pagtatapon ng basura. Yan. O di kayo, kung meron po kayong mga alaga, mga pets, di ba? Maging responsible sa inyong mga pets. Yes. Imagine, gagawin mo lang yung, kumbaga, bare minimum na responsibilidad mo bilang household dun sa community na yun. Pero malaki ang impact nun sa community. At kung nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin ngayon, i-follow nyo na po ang 360X Studios. Available po yan sa Spotify, YouTube, and Facebook. Let's all be good neighbors and share the good vibes with your friends, family, and community by subscribing to The Good Stories. At syempre po mga ka-TGS, wag din po natin kakalimutang i-follow po ang Aboitiz Renewables Incorporated sa kanila pong mga social media accounts para malaman natin kung ano po yung mga ginagawa nila sa mga communities natin sa Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Once again, ako po si Kat Alibio. At ako naman po si Xander Kayabyab. Till next time dito sa The Good Stories. Thank you po, Sir Mike. Salamat po. Thank you, Sir Mike. Salamat. Appreciate it. Thank you, Dan. Thank you.